Kain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andun na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV.
Nakatutok na, mga katropa! God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, meant to all people, pillars of the nation. For brotherhood we were concerned, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, meant to all people, pillars of the nation. For brotherhood we were concerned, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, meant to all people, pillars of the nation. For brotherhood we were concerned, peace, equality, and unity. In this present of human care, we will share our lives together. Oras o Jat, alas 8:22 po ng gabi. Araw po ng linggo at ika-21 na po ng buwan ng Setyembre taong 2025. At syempre po ngayon ay isa sa inyong programang mga Agila sa Bagong Milenyo. Syempre po tampok ang Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. At syempre po pa rin inyong magiging kasama Rosel Lopez, ang inyong Kuya Rosel ng Media Rider Eagles Club ng Cellar 45. At syempre magandang gabi sa aming Governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili, no? At syempre sa lahat po ng mga opisyal ng aming region, no? At syempre sa aming National President, si Kuya NP Ronald De Los Santos. Palakpakan mo nga, Mr. J. Yan, at kasama natin sa technical side, syempre si Mr. J. Yan, at nako, kayo ba'y nagpunta sa rally kanina, ha? Ito po yung rally, no? Para doon sa mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan na kung saan, sabi ng iba, kaya pala nagbabaha sa Metro Manila, mag-isa lalawigan dahil sa ninakaw na pondo, no? Para sa flood control project. Naku, napakarami yung nag-rally, no? Meron sa Luneta, meron sa Liwasang Bonifacio, meron sa People's Monument, meron sa Camp Aguinaldo, meron sa Edsa Shrine, may halos lahat ng mga lugar. At hindi lang po dyan, basta sa rally, marayong nagpunta ng mga dating opisyal ng gobyerno, meron nagpunta ng opisyal ng gobyerno, mga media man, siyempre, mga media hindi mawawala yan dahil talagang kinakailangan nila ibalita yan at kuhanan. At bukod dyan, siyempre, meron ding mga artista na nagpunta at mga
salita rin ng kanilang hinaing sa ating mga ilang opisyal ng gobyerno. Sabi, maya-maya po itutungay natin yan at para mapanood nyo kung yung naging senaryo kanina sa mga lugar, sa ilang lugar, noon ako saan nagpunta yung ating ilang mga kababayan at nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Nga lang po, medyo naging nagkaroon din ng tensyon sa ibang lugar at meron pa nga sinulong na isang container van, no? At talaga naman, mamaya alamin natin yan. Bueno mga kaibigan, magandang gabi sa ating mga kuya, ating Bunso Press of Eagles at gayon din ang ating mga kuya, ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas. Siyempre po sa ating National President, kay Pres Asher Maghinang. Ikaw ba'y bumiyahe kanina, Kuya Asher? Ikaw ba'y hindi naipit? Siguradong traffic sa EDSA at sa Maynila. Saan ka pupunta? Dito ka lang sa may parting norte. Pero hindi, sa norte din ho, ay meron din nagsagawa ng ganyang pagkilos, no? Particular po doon sa may Malolos area. Na talaga naman, ako, wala talagang gano'n. Ang taong bayan naiinis. Galit na galit, no? Sa ating mga ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. Kasi naman bakit naman? Bakit kasi kinakailan pa magnakaw? Bakit ang lalaki na naman na sahod nyo, di ba? So, para saan ba? Madadala nyo ba yung pera nyo sa ibang bansa? Madadala nyo ba yan sa inyong pagpanaw? Hindi. Iwan yan dito sa lupa lahat. Dahil yan ay mga panlupa lamang na material na bagay. Ayun, magandang gabi rin sa aking anak-anakan. Ito, si Chester Ballega na silang Cavite. May magulo na raw ang Pilipinas. Wala tayong magagawa. Talagang gano'n, Chester. Yan nasa propesiya na yan, nasa nakasaad na sa propesiya. Kulang pa daw yung sahod, kaya nagnanakaw na lang. Paano magiging kulang, Chester? Alam mo ba kung magkano sweldo ng mga congressman? Ng mga senador? May mga nasa 50 mahigit yan, 50,000 a month. Isipin mo 50,000 a month, hindi pa masasapat yun. Ako, pasahurin mo nga lang ako. Kahit mo na akong pasahurin, pakainin mo lang ako. Pwede na sa akin, Hindi, wag naman. Hindi naman po pwedeng pakain lang. Kaya mga kaibigan, itutungay natin sa inyo ngayon. Kaya na bahala magbigay na inyong opinion kung tama ba ang ginawa ng ating ilang mga kababayan doon sa kanilang ginawang kilos protesta at yung ding ibang mga artista na nagbigay ng kanilang saloobin hinggil po sa nangyaring ito, no? Na totoo niyan, ang ito po'y ibinuking, ibinulgar, siniwalat ng mismong ating Pangulo ng Bansa, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Natatawa si Chester So mga kaibigan, wag na nating patagalin at ito, tungin na natin, no? Unahin na natin, no? Muna yung ba't ba nangyari ang ginagawa na yan ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino? Bakit? Saan ba nag-ugat yan? So ito yung kaprasong clip, no? Kung bakit at kung saan nagmula yung mga bagay na yan. Ito. Mula 2016 hanggang ngayon, nakamagkano na kayo kontrata? Buong infra, wag na yung flood control lang. Lahat, basta yung kontrata nyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Ang kaya ko lang pong sagutin yung kay... Yun na, yung lahat ng firms, mag-asawa kayo Nag-divest na po kami, Your Honor, doon sa ibang mga company. Before, gusto mo sabihin ko, magkano? 207.25 billion over a period of 10 years from 2016 to 2025. Ganyang kalaki ang inyong kontrata. Kaya huwag kang ay nako, mahirap talaga kayo kausap pare-pareho. 2020, 2021, COVID, mataas pa rin. Yung gusto ko malaman yung policy nung lockdown, tuloy-tuloy yung ligay. Lockdown na nagtatrabaho pa kayo Nakamagkano pa kayo dyan. Tapos puro, I invoke my right against self-incrimination. And you're applying to be a state witness, di ba? Sa bawat proyekto, ilan ang field workers nun? Minsan umabot po ng mga 30, depende po. Minsan po 50. 30 to 50 lamang na workers. Yung ibang mga proyekto nyo, pag sabay-sabay, sinasubcontract po nyo iyon? No po, Your Honor. Hindi subcontract, joint venture, di ba? Yung iba po, joint venture. Nakamagkano kayo yung joint venture? Your Honor, wala pa po akong data na hawak po. 24 billion. Sino yung top 5 companies na may joint venture kayo? Lahat ng firms. Si ano po, si Ayan na, basahin mo Sager. na lang. Pag sinabing joint venture, royalty, di ba?
Hindi po, Your Honor. Kasi tama ang tanong ni Senator Risa, ilan ang tao nyo? Kaya nyong gawin lahat yung 207 billion pesos worth ng project sa 10 years? Libo dapat ang tao nyo. Yes po, Your Honor. Yung iba, joint venture, kasi royalty na lang. Di ba? Ayun, mga kaibigan, no? Napanood nyo, di ba? Ayan, ayun ang dagatid sa atin sa oras na alas 8:30 po ng gabi. Yan po, doon sa ginawa hong pagdinig ng Senado, no? At maging ng House of Representatives, dyan nga po, sa nabulgar na bilyon-bilyon proyekto para sa flood control, no? Na kung saan nga, ngayon na yung nakalagay sa balag ng alangan, itong mag-asawang Diskaya, no? At yun, at meron na nga to si Representative Ko, nasa ibang bansa na yata, pero sabi ni Senator Marcoleta na may kinakailangan pauwi niyan. Yan. Siyempre, para papanagutin, no, kung ano man ang naging problema. Ang dami kasing nadawit na. No? Una nga, si Senator Jinggoy at si Senator Villanueva, na parang hindi naman napatunayan, kaya yun, yung iba, pero meron. Bueno, yun, mga kaibigan, no? At nakita nyo naman, no? Yung ginawang kuha ng Senado. So, yan po yun. Yan po yung dyan nag-ugat, yung issue na yan. Kaya bakit nagrarally ngayon yung ating mga kababayan, no? Yan sa issue na yan. At kanina, buti hindi naman nung ganun kagulo. No, walang ewan ko lang kung may namatay o ano. Pero wag naman sana, no, knock on wood, wala naman sanang namatay. So ito mga kaibigan, yung ilang mga senaryo, no, sa ginawang pagrarally, ano, pagpoprotesta ng ating mga kababayan. Ito iba't ibang lugar, meron po sa Camp Crame, Camp Aguinaldo, meron po sa Liwasan Bonifacio, meron po sa People's Monument, meron din sa Elsa Shrine, meron din po sa Luneta. So narito po. Isa-isa na po to. Dire-diretso na natin. Lahat tayo ay merong partisipasyon sa bawat isa. Buong Hindi araw, na tayo magkakakilala. tayo dito ngayon, mananalangin, nandigan, speak up. Hindi ako Umuulan na. namamaalam, pero walang nakapagsabi kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Katitigil ko lang rin na mag-iisang in-drive driver dahil halos 26 hours ako kung bumiyahe para kumita ng 1.5, para kumita ng 2,000. Halos wala na akong oras para sa aking pamilya. Wala na. Bakit? Dahil imbis na yung 500 pesos 30 minutes lamang, umaabot ng 2 oras para ihatid ko ang aking pasahero. Bakit nangyayari ng 2 oras? Dahil sa mga nakakalat na mga unfinished business, dahil sa mga nakakalat na unfinished na mga construction. Bakit? Kasi kulang ng budget ang mga kontraktor. Bakit? Dahil mga binigay sa mga kongresista na mas malaki ang kinita nila, ang malaki ang cut nila. Dahil na rin sa tagal ng biyahe namin, dahil konting ulan, baha. Tignan nyo Manila, 5 minutong pag-ulan, baha na agad. Okay? Kaya kami tumatagal sa kalsada. Hindi lamang pagod, hindi lamang oras ang nasasayang sa amin. Yung anxiety namin bilang isang driver para bumiyahe kami ng mahaba, nagbibuild ng anxiety, nagbibuild ng katawan namin na hindi namin malaman kailan kami umuwi. Gusto namin umuwi pero wala kami mayuwi pera. Kaya ano nangyari? Sinakripisyo ko. Kailangan ko bumitaw sa pagiging isang in-drive driver. Nang dahil dyan, walang kulay, dahil dyan sa mga unfinished construction works na yan, nang dahil dyan sa mga flood control na hindi pinuduhan ng maayos. Camp Aguinaldo, gate. Kaya sa mga kongresista, kayo, Romualdez, Saldico, kayo, mga malalaki ang mga katawan nyo, malalaki ang mga tiyan nyo, pero mga bata ang loob nyo.
wala kayong paninindigan, wala kayong lakas ng loob na humarap sa taong bayan dahil mga bahag ang mga buntot nyo. Walang umuwi, oh, kahit umuulan. Oo. Hindi sapat. Nagpayong Hindi lang. sapat ang pagbaba sa pwesto nila Romualdez at Pizaldico. Dapat silang makulong. Sa mga dumating, Makulong! Managot! may mga nagte-text sa akin narito sa salamat ng marami. Kasama ko na rin ang pagkukulang ng gobyerno para sa mga senior natin. Para sa mga senior natin. Wala pong aalis. Tapusin na natin to. Sa mga senior natin na hindi lahat nabibigyan ng ayuda, hindi lahat ayuda, hindi nabibigyan ng benepisyo. Bakit? Nagiging selective. Porket mayaman, porket mahirap, hindi nabibigyan lahat yan. Meron mga mayayaman na nabibigyan, meron mga mahihirap na nabibigyan. Bakit? Anong rason ng gobyerno? Anong rason ng mga munisipyo? Ang rason ng munisipyo ay kulang ang pondo na kung saan hindi naman kulang ang pondo ng bayan, pero nasa kapan, nasa kamay, nasa pulsa ng mga Konti na kongresista. lang, konti na lang. Kaya hindi nabibigyan lahat ng senyor. Kahit mayaman yan o mahirap yan, dapat lahat ng senyor nabibigyan. Lalo for Hindi ba? peace and order in this place. At sa pagganap po nila sa kanilang tungkulin, protect the people. Na-witness ko rin. Na-witness ko rin. Up to now. Na-witness ko rin sa aking pagbabiyahe. Ang pag-iyak. Ang pag-iyak ng isang nanay. Dahil kailangan niyang umalis ng bansa para lamang kumita dahil dito sa bansa natin ay walang sapat na income. Walang magandang trabaho para sa kanila. Pero kung tutusin, mayaman ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Pero sadyang kurakot lang talaga ang mga nasa kongreso natin. Kurakot talaga sila. Kaya ako, natidismaya ako sa pagiging circus. Gagalan po tayo dahil hindi po tayo anak ng kontrakto. Kapilit po natin ng korupsyon. Patayin ang waya. Okay, Camp Aguinaldo, punta na kayo dito. Ang dami ng mga tao. Kailangan natin, we are going to have a vigil, a peaceful assembly here at Camp Aguinaldo. Ang pera ng sinakaw. Patayin ang mga korap. Patayin daw mga kurap. Para hindi na sila bumalik. Dami na. Dami na. Ito po, kapag ginando na yan. Okay. So, buong araw tayo dito. Sunod na lang kayo. Pwede siya gito. Okay, see you later. Okay, so yun mga kaibigan, yung po ang senaryo no, nung ginawang protesta ng ating mga kababayan dyan po sa may Camp Aguinaldo. No? Ang dami, no? Kita nyo. At nandun din yun, si Sir Greco Belhica, si Kuya Greco, no? Dati po siyang gabinete ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ang chief ng Presidential Anti-Corrupt Commission yata, kung di ako nagkakamali, no? At yun, nandun si Greco kanina. So yan ang ilan lang po sa senaryo, no, mga katropa na talaga namang makita nyo. So tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Oras natin, abay, alas 8:40 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At yun, makikita nyo naman, no, talaga namang kaya sa totoo lang, minsan mahirap pong pumunta sa ganyan dahil unang-una, baka mamaya magkagulo. Pag nagkagulo po, pwedeng masaktan kayo.
No? Yung iba, sa gali talaga nagpupunta ron. Yung iba naman, siguro hindi na rin pumupunta dahil baka mamaya ay madamay sila sa kung anong mangyayaring tensyon. So ito pa mga kaibigan, panoorin pa natin yung ibang mga naging senaryo sa ibang lugar. Ng bayan. Hindi na po tayo makapaghantay ng ilang araw pa upang patuloy silang magnakaw. Habang may panahon pa, kapwa ko Pilipino, ayusin na natin ang ating inang bayan. Sama-sama tayo tungo sa bagong umaga, tunay na may pagmamahal at pamamalasakit sa ating bansa. Mamaya po, alauna ay umpisahan po natin ang ating maayos at matiwasay na programa. Ang ating pong panawagan, pumunta na po kayo dito, magsama-sama tayo. Ang ating pong gustong mangyari ay kapayapaan lamang. Hindi po ito na sinais natin ng kaguluhan. Ang panawagan po natin ay kailangan maayos na gobyerno na kayang panindigan at ilaban ang ating inang bayan. Hindi po layuhan ng ating kalaban. Ang kalaban po natin ay ang mga walang iyan, magnanakaw ng mga politiko. Kaya dito po tayo magsama-sama. Ipakita po natin ang tunay na pagmamahal natin sa inang bayan. Hindi po tayo malilito. Iwasang Bonifacio at panawagan po sa ating mga kasamahan na naririto. Huwag po natin awayin ang mga kasamahan nating mga pulis. Sapagkat ang mga kasamahan nating mga pulis na yan, narito sila upang tayo ibantayan para sa mga kaaway. Sa buong mundo, sa bayan ng Pilipino, isang pambubudol, isang malaking pambubudol naman ang ginawa nila sa mamamayan Pilipino. Alam niyo kung bakit? Ha? Ang panawagan nila sa Luneta, pagkaisa, kontra korupsyon, walang kulay, walang kung ano-ano. Ha? Kaya ano nangyari? Hinayaan ng mag-organisa sa Luneta. Magsalita ang komunitang CPK-SPA sa state. Tama ba ba yun? Hindi tayo kapayan. Kaya kami umalis doon ang mga kabataan dahil nililang sila na kaniyang mga grupo. Tama! Karapatan! Karapatan! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatan! Karapatan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! 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 Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Lahat ng kurakot! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng kurakot! Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng kurakot! May mga nagtitipon-tipon na rin dito sa Aliwasang Bonifacio. Yan, dito sa mga kabataan kontra kadiliman at kanyang kasakiman. Kurakot sa gobyerno! Ikulong! 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 Kurakot sa gobyerno! Kurakot sa gobyerno! Ikulong! 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 Kurakot sa gobyerno! Sasama tayo para mas malakas ang mga
picture lang ako para ano. Yan. Mga grupo to ng anak bayan, kabataan, kontra korupsyon, na ngayon ay nagtitipon-tipon dito bago magmarcha. Pagkatapos po rito, dito sila sa Liwa sa Bonifacio, magmamarcha na po to kasi inihintay pa yung ibang mga kasama din. Magmamarcha po to papuntang Luneta Park. Dahil doon lahat ang yung venue na magtutugo yung napakarami na sa anti-corruption protesta ngayong September 21, anniversary pa ng martial law. Education not for sale. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Defend! Mas sabi nung Akad freedom! yung mga reporter namin, may mga marami na dun sa area ng ano ng tawag dito Ross Florida. Education not for sale. Boto sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Hindi sa korupsyon. Boto sa edukasyon. Alas 9 kasi ang eksaktong oras papunta doon sa may Luneta Park. Kaya yung iba, yung magagaling sa iba't ibang lugar, diretso sila ng Luneta Park. Ang tao, ang bayan. Hockey! Baka! Huwag matakot. Huwag matakot! Hockey baka. Marcos! Singilin! Yan po, at nagdikit lang kami rin daw sa area ng Anday. Titignan ko lang yung area doon, kung anong grupo doon. Hindi tayo release dito para... Hindi ako nakita nagbibigay na release eh. Ayun siya. Ano po yan, ha? Marcos! Duterte! Walang pinag-iba! Parehong tuta, diktador pasista. Parehong tuta! Diktadong pasista! Marcos Duterte, walang pinag-iba. Okay, so mga kaibigan, sa oras nga alas 8:48 po ng gabi, yan po, napanood nyo, yung pong isa pang senaryo, no? Ng ginawang pagkilos protesta ng ating mga kababayan hinggil nga dyan sa anomalyang project, no, na kinurakot ng ating inang mga mambabatas. Okay, so mga kaibigan, malinaw naman at nakita nyo, no? Di ba? Talagang ganon. Sabi, hindi po pwedeng hindi po pwedeng tawag dito, sinabi niya
Kaya doon nagnanako ko lang sa hindi pwedeng mangyari yun dahil malaki sweldo ng ating mga mambabatas, no? Ng ating mga congressman, etc. tsaka senador. So ito pa isang senaryo mga kaibigan, no? Tuloy-tuloy tayo at para malaman natin yung mga naging kaganapan. Narito po. Yan, kita nyo, yan po mga bikers natin. No? Makikita nyo sa screen nyo ng mga cellphone. Pati sila nakilahok po. Yan, yung mga siklista. At meron pang ginawang programa rin yan. Panoorin po natin. Patuloy silang magdakaw. Habang may panahon pa, kapwa ko Pilipino, ayusin na natin ang ating inang bayan. Sama-sama tayo tungo sa bagong umaga. Tunay na may pagmamahal at pamamalasakit sa ating bansa. Mamaya po, alauna ay umpisahan po natin ang ating maayos at matiwasay na programa. Ang ating pong panawagan, pumunta na po kayo dito, magsama-sama tayo. Ang ating pong gustong mangyari ay kapayapaan lamang. Hindi po ito nais natin ng kaguluhan. Ang panawagan po natin ay kailangan maayos na gobyerno na kayang panindigan at ilaban ang ating inang bayan. Hindi po layuhan ang ating kalaban. Ang kalaban po natin ay ang mga walang iyat, magnanakaw ng mga politiko. Kaya dito po tayo magsama-sama. Ipakita po natin ang tunay na pagmamahal natin sa inang bayan. Hindi po tayo malilito. Iwasang Bonifacio. At panawagan po sa ating mga kasamahan na naririto, huwag po natin awayin ang mga kasamahan nating mga pulis. Sapagkat ang mga kasamahan nating mga pulis na yan, narito sila upang tayo ibantayan para sa mga kaaway. Sa mga nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, sa bayan ng Pilipino, isang pambubudol, isang malaking pambubudol naman ang ginawa nila sa mamamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Ang panawagan nila sa Luneta, magkaisa, kontra korupsyon, walang kulay, walang kung ano-ano. Kaya ano nangyari? Hinayaan ng mag-organisa sa Luneta. Salita ang komunistang CCP, SPA sa stage. Tama ba ba yun? Hindi tayo kapayan. Kaya kami umalis doon ang mga kabataan. Dahil nililang sila sa kaniyang mga grupo. Tama! Karapatan! Karapatan! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatan! Karapatan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! 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 Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Lahat ng kurakot! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng kurakot! Marcos singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Marcos singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng kurakot! May mga nagtitipon-tipon na rin dito sa Aliwasang Bonifacio. Yan, dito sa mga kabataan kontra kadiliman at kanyang kasakiman. Kurakot sa gobyerno! Ikulong! 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 Kurakot sa gobyerno! Kurakot sa gobyerno! Ikulong! Ikulong! Ikulong!
ba tayo para mas marami Picture lang ako para ano. Yan. Mga grupo to ng anak bayan, kabataan, kontra korupsyon, na ngayon ay nagtitipon-tipon dito bago magmarcha. Pagkatapos po rito, dito sila sa Liwasa Bonifacio, magmamarcha na po to kasi inihintay pa yung iba mga kasama din. Magmamarcha po to papuntang Luneta Park. Dahil doon lahat ang yung venue na magtutugo yung napakarami na sa anti-corruption protesta ngayong September 21, anniversary pa ng martial law. Education not for sale. Edukasyon! Karapatan ng mamamayan. Karapatan ng mamamayan. Edukasyon! Mas sabi nung Akad freedom! yung mga reporter namin, may mga marami na dun sa area ng tawag dito ng Ross Boulevard. Edukasyon! Karapatan ng mamamayan. Karapatan ng mamamayan. Education not for sale. We are not for sale. Education not for sale. We are not for sale. Education not for sale. Boto sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Boto sa edukasyon. Alas 9 kasi ang eksaktong oras papunta doon sa may Luneta Park. Kaya yung iba, yung magagaling sa iba't ibang lugar, diretso sila ng Luneta Park. Ang tao, ang bayan. Bakit baka? Huwag matakot. Huwag matakot! Pakibakang. Marcos, singilin! Yan po, at nagdikit lang kami rin daw sa area ng Anday. Titignan ko lang yung area doon, kung anong grupo doon na magrarally naman. O hingi tayo ng release dito para... Dali lang po, ha? Hindi ako nakita nagbibigay na release eh. Yan. Thank you. Po yan, ha? Marcos, Duterte, walang pinag-iba! Parehong tuta, diktador pasista. Parehong tuta, diktador pasista! Marcos Duterte, walang pinag-iba. Ng bayan. Hindi na po tayo makapaghantay ng ilang araw pa upang patuloy silang magnakaw. Habang may panahon pa, kapwa ko Pilipino, ayusin na natin ang ating inang bayan.
Sama-sama tayo tungo sa bagong umaga. Tunay na may pagmamahal at pamamalasakit sa ating bansa. Mamaya po, alauna ay umpisahan po natin ang ating maayos at matiwasay na programa. Ang ating pong panawagan, pumunta na po kayo dito, magsama-sama tayo. Ang ating pong gustong mangyari. What's up, Batang people? What's up? Ang tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artista nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artista nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa naming Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Hindi na uubra sa
natin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mabait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila, mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga magnanakaw. Hindi tayo pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang batas, ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag na public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan ay nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Isa pa.
Okay, so yung mga kaibigan, napanood nyo, no, yung mga senaryo, no? Kita nyo naman, meron pa sinunog na isang 40-footer container van, no? Doon po yan sa may parting Ayala Boulevard, kung di ako nagkakamali, no? At bukod dyan, nakikita nyo sa inyong screen ng inyong mga cellphone, ng ibang rallyista, ayan, talaga nambabato pa. Yun naman ang problema sa ating mga rallyista. Ang mga pulis po nandyan lamang para sa peace and order, no? Ngayon po kung hindi naman kayo inaano, hindi kayo dapat manakit o kaya naman mambato. Meron pa tayong nakita kanina na isang post sa isang social media na yung rallyista may hinahampas po yung mga pulis, no, na nakasaklob na yung kanilang mga shield, pinaghahampas pa ho at meron pa ho binato nga ng bato, kung di ako nagkakamali, parang hollow block nga ho yung binato, kawawa naman. Yun ang problema sa ilang rallyista natin. Dapat kayo, kung magpapahay kayo na inisaloobin, magsalita lang kayo, di ba? Pero, yung forma, nananakit na kayo, katulad yan, nanunog kayo ng 40 container van, hindi naman ho dapat yun, di ba? Doon ba sa puntong yun, mapapakita nyo na mali ang ginawa ng ilang mga mambabatas natin, susunugin nyo isang 40-footer container van, di ba? Na ang may-ari ay pribado, di ba? So, mali ho kayo doon. Yun naman ang opinion ko. Mali yung ilang rallyista natin, yung ginawa nyo, maling-mali ho yun. Pwede ho kayo, katulad ng ginawa ni Vice Ganda, magsalita lang kayo. Hanggang doon lang. Pero yung mananakit kayo, hindi ho tama yun. Bueno, magandang gabi kay Tito Rick Santiago ng Orani, Bataan. Diyan ba, Tito Rick, may nagsagawa ng kilos protesta sa inyo sa Bataan? Oo, yan. Tito Rick po, nasa Bataan na po ngayon yan, sa Orani. No? At ganyan kay Engineer Rolando Soriano, ayun, nanonood sa atin si Engineer. At ganyan si Kuya Ray de la Ria, ayan, magandang gabi siya, Kuya Ray. At ako, nanonood pala sa atin si Tata Jerry Diaz. Ito po yung dating katropa rin natin at dati pong miyembro ng PNP, noon nakatalaga po sa Quezon City Police District. Yan. Ngayon ang alam ko, retired na, no? Tama ba, Tata Jerry, tol? Retarded ka na? Retired ka na? Joke lang ito, baka mapikong ka. Alam mo, miss lang kita, tagal na natin din nakita yun. At yun, mga kaibigan, maingat ka rin, tol. Ikaw mag-iingat, tol. At minsan pag nagka-time tayo, papasyalan kita dyan sa lugar mo, ha? Areahan kita uli. Kasi hindi ko na masyadong matandaan yung lugar mo, dahil dati napunta ako dyan, pero hindi ko na masyadong matandaan. Pero, di ba, PPM muna kita, no? At doon mo ako abangan, doon kita abangan sa may kanto ng Pilcoa, doon sa kanto nyo. Doon sa kanto nyo na lang, ha? So yun, mga kaibigan, sa oras na alas 9:13 ng gabi, pasamantalayan muna ho ang ating itutungay. Ayun, yes daw, sige tol. At papasyalan kita minsan dyan, no? Pagka maluwag ang oras. Makita ko yung asyenda mo. Alam ko malaki na yung asyenda mo dyan, yung bakuran alam ko malaki na yung bahay mo dyan Yan, si Utol Jerry Diaz, no? Ito po yung dating PNP na nakatalaga po sa Quezon City Police District Office. Yan, anytime daw. Talagang gano'n, pagka-retired na, pakuya-kuya-kuy na lang sa bahay. Tama ba yun, Tol Jerry? Pakuya-kuya-kuy na lang yan, kain, tulog, pasyal dito, pasyal doon. Ano ba naging business mo ngayon, Tol? Okay, so mga kaibigan, at sa ngalan po ni Mr. J, magpapaalam po muna tayo. At tayo po bukas, baka bahala na kung makakapag-live remote live streaming ulit tayo. At tingnan natin kung hindi magdolo ko yung ating gadgets. Okay, sa ngalan po ni Mr. J, ako'y pasamantala magpapaalam muna. At
sana yung ating mga relihista, no? Sana yung ginawa niyong pananakit. Ha? Yung iba, hindi ko naman nilalat na relihista. Yung ibang relihista na nanakit, na merwisyo, sana, magkaroon nga ng resulta yung ginagawa niyong yan. Okay, so, nguli po, at ako'y pansamantala magpapaalam muna, at ako inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi, Pilipinas, at nagsasabing mapayapang magdamag sa ating lahat. Magandang gabi po. Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zeus dito na sa Yung Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. One gun Pilipinas. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya kami sama-sama sumusulong dito. One Gun Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Gun Pilipinas, ang natay di ng bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One Gun Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Gun Pilipinas, ang dati di ng bala, kundi pag-asa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone.
Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hi, this is Okang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online. Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.